Magandang gabi sa bawat isa. Muli, may devotion tayo at ngayon ay dito na tayo sa verse 11 hanggang 14 yung ating babasahin. Dito pa rin sa Mangangaral chapter 8. Yun, umpisa na natin. Verse 11, ang hatol sa kasamaan ay di agad iginagawad, kaya naman ang tao ay nawiwili sa paggawa ng masama. Kung sa bagay daan-daan man ang kasamaan gawin ng masama ay wala ring mawawala sa taong nabubuhay ng matuwid sapagkat siya may takot sa Diyos. Ngunit ang kasamaan ng masama ay di makakabuti sa kanya. Mamumuhay silang parang anino at maaga silang mamamatay sapagkat hindi sila natatakot sa Diyos. Narito ang isang bagay sa ibabaw ng lupa na walang kabuluhan. Ang parusa para sa masama ay sa mabuti nangyayari at ang dapat namang mangyayari sa mabuti ay sa masama nangyayari. Sa palagay ko ito man ay walang kabuluhan. Ang pagkakaunawa ko po dito at ang aking natutunan dito po sa verse 11 hanggang 14. Ito pong verse 12, 13 at ito pong 14. Sana po maunawaan nyo po yung mga bagay na aking sasabihin at sana po ay unawain nyo po. At kung wala po kayong naunawaan or hindi nyo po naintindihan yung pong mga bagay na aking sasabihin, pwede po kayo mag-comment dito po sa aking video at pwede po nating pag-usapan. At yun, umpisahan ko na po. Sabi po dito sa verse 12, kung sa bagay, daan-daan man ang kasamaang gawin ng masama ay wala ring mawawala sa taong matuwid. Sa taong nabubuhay ng matuwid sapagkat siya'y may takot sa Diyos. Gaano man tayo gawan ng masama ng ibang tao, wala sa ating mawawala sapagkat meron tayong takot sa Panginoon. At yun, ang taong may takot sa Diyos ay pinapatnubayan ng Panginoon. At ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay patuloy niyang sinasamahan at pinoprotektahan sa anumang sitwasyon, anumang panahon, anumang pagkakataon ay lagi pong naririyan ang Panginoon. At ito naman pong verse 13, sabi dito, ngunit ang kasamaan ng masama ay di makakabuti sa kanya. Mamumuhay silang parang anino at maaga silang mamamatay sapagkat hindi sila natatakot sa Diyos. Yung pong gumagawa ng masama ay hindi po makakabuti po sa kanila yon kung patuloy po silang gagawa ng masama. Sa atin or sa ibang tao, yung mga bagay na nakakapurwisyo or nakaka-argabyado sa ibang tao, wala pong maidudulot po yun na mabuti sa kanila. At isang halimbawa po doon, na pwede ko pong gawing halimbawa, sana po ay maunawaan nyo po, kung ang taong magnanakaw ay kung patuloy po siyang
magnanakaw or patuloy nyo pong ipamumuhay yung pagnanakaw, ay maaari po siyang lalong mapasama at lalo po siyang mapapahamak. At sana po ay naunawaan niyo po yung explanation ko po dito sa verse 11, 13, verse 13 at verse 12, verse 13 to 14. At sana po naunawaan niyo po yung mga verses na yon na aking in-explain po dito. Gaano man po tayo gawan ng masama ng ibang tao, kung patuloy po tayong lalaban ng patas sa mundong ito, lagi pong may pagpapala na nakalaan sa atin. Sana po ay naunawaan niyo po yung gusto ko pong sabihin. Yun. Hanggang dito na lamang po. Kita-kits po tayo sa ating night devotion. Bukas, see you tonight devotion. God bless po at Merry Christmas. Bye-bye po.